taktika ng China. Tayo raw po ay pinagwawatak-watak ng China. Kaya kayo, maging matalino kayo, maging maingat kayo, mga kaistorya ho. China wants Filipinos divided, distracted from real WPS issue, Philippine Navy. Diba? Totoo yan. No one benefits from Filipinos arguing over the West Philippines issue more than China. China lang naman talaga nakikinabang. Pag tayo po ay nagkakawatak-watak at nag-aaway-away, nakikinabang dyan ang China. According to the Philippine Navy spokesperson for WPS issues, this is part of a tactic used by China to pit Filipinos against each other to divert attention from who the real enemy is and what the real issue is. Eh, naku, baka kayo na naman po ang bakbaka ng China tours. Baka na naman kayo po ang targetin ng mga China tours niyan. Ayaw nila, nasasaktan sila pagka inaatake ng mga salita yung president ng China. We have to understand what is the objective of the Chinese Communist Party. The objective of the foreign malign influence and intervention is to divide Philippine society, to divide Philippine leaders. Totoo yan. Tingnan niyo yung mga elected official natin ngayon. Di ba naglalaban-laban na kanya-kanya sa usapin ng West Philippines at saka po ng China? Sa halip na magkaisa para sa Pilipinas, no, may mga pumapanig sa China to cause us to debate among ourselves and to forget that the bigger issue. Tama yan, totoo yan mga kaistorya. Nakita ko na to sa hearing po mga kaistorya. Sa hindi lang ako nakapagpa-picture. Sa hearing, committee hearing sa House of Representatives. Kasi di ba dati umaattend ako doon. Tumigil na lamang ako kasi ayaw ko nang mabigyan ng anumang kulay mga kaistorya yung pagiging pro-government ko. Yung mga kasabay ko, mga andun hanggang ngayon sila. Pati na po mga kaistorya sa mga event ni Presidente, sumasama sila. Ano naman nila yun mga kaistorya? Karapatan nila yun eh. Hindi ko sila kini-question doon. Basta't ako sa part ko. Kasi nga di ba mga kaistorya, may mga nagbibintang na, bayaran ka ng BBM administration. Tapos panahon ng Martin Romualdez, bayaran ka ni Martin Romualdez. So para wala nang issue sa akin, sa part ko, para magaan sa kalooban ko, tumigil na ako. Bintangan man nila ako, at least malinis konsensya ko. Di po ba, mga kaistorya, mananatili akong pro-government na independent. Mga kaistorya. While the public, teka, maalala ko lang, baka kung makalimutan. Baka sabihin na naman kasi hindi kami China tour. Hindi kami pro-China. Pro-Philippines kami. Kayo ang totoong pro-China. Binabaliktad na Ay, teka lang. Tanungin po natin ang taong bayan, anong tingin nyo sa kanila? Pro-Philippines o pro-China? Kasi taong bayan ang huhusga sa kanila, hindi yung sarili nila. Huhusga nila, sarili nila. Hindi yung ganon, mga kaistorya. Sabi nga, may kasabihan wala namang ibang makakakita sa galaw, kilos at pananalita mo kundi yung mga taong nagmamasid sa'yo. Totoo naman yun, mga kaistorya. While the public is busy arguing, and the country's leaders are quarreling over territorial boundaries in the West Philippine Sea. Navy na ito mga kaistorya. The real issue is being obscured. China's illegal presence in the Philippines exclusive economic zone. Ito yung totoong punto. The bullying of Philippine vessels and our fishermen and the spreading of false narratives. Ito ba ginagawa sa atin ng Vietnam? Hindi. Lahat to ang gumagawa nito ang China. For Trinidad, this is only part of China's broader plan to turn Filipinos against each other. Ito pala yung totoong plano ng China. Ito pala yun. Hindi lamang natin nahahalata, pero ito pala yung totoong plano ng China. Para makalimutan natin ang totoong issue pag away-awayin tayo, it's very important to understand how they think, how they operate, para hindi po tayo maligaw sa totoong hinaharap natin na kalaban sa West Philippine Sea. Diba? Totoo naman ito, mga kaistorya. The AFP also responded to a senator's statement, Senator na suggesting the country should just give up the... According to Trinidad, while Pag-asa Island is beyond the country's EEZ, the Constitution clearly states these islands as considered a regime of islands. May batas tayo dyan. Presidential Decree 1596, kung hindi ako nagkakamali. The Province of Kalayaan.
Idinideklarang teritoryo natin yung Pag-asa Island. No? The AFP added that ano ba naman to? Ang gulo naman ito. The AFP added that these islands have their own territorial sea. And are part of the territory of the Republic of the Philippines, making it part of the AFP's mandate to protect the Kalayaan Group and any part of the country. Pag-asa Group of Islands, Pag-asa Island or the Kalayaan Island Group is beyond the EEZ, but it's very clear in the Constitution. These islands are treated as a regime of islands. They are high tide elevations. They generate a territorial sea kasama po sa teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Likewise, kasama rin po dyan yung ating Presidential Decree 1596 that established the Municipality of Kalayaan. It is a local government unit. Yang mga batas na yan, pag ikaw ay isang elected official at para bagang gusto mong itakwil yung mga batas na yan, Batas 1596, tapos sabi nasa konstitusyon pa natin, ay nilalabag mo ang Code of Conduct for Public Officials. Tama yung sinabi ni Carpio mga kaistorya ang sabi niya dapat pag elected official ka, wait nga, ipakita ko sa inyo mga kaistorya, yung Code of Conduct. Dapat ipagtatanggol mo ang sovereignty ng Pilipinas yun ang sabi. Palakihin ko. Ang sabi dito mga kaistorya, Republic Act. Ulit-ulitin ko to, di ako magsasawang ulit-ulitin to sa mga manonood. Republic Act 6713, an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office being a public trust, granting incentives and rewards for so on and so forth. In short, mga kaistorya, Code of Conduct for Public Officials and Employees. Sakop niyan, mga elected official. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa Section 4. Doon tayo mga kaistorya sa Section 4. Section 4, Norms of Conduct of Public Official and Employees. Doon tayo sa letter D kung hindi ako nagkakamali. Wait, nandito sa ibaba, letter D o letter G. Commitment to democracy. Yan sinasabi, mga kaistorya. Ang sabi sa letter G, Section 4, public officials and employees shall commit themselves to democratic way of life and values, maintain the principle of public accountability, tapos ayaw ng impeachment, and manifest by deeds the supremacy of civilian authority over the military. Ito na, nilalabag nila to, Code of Conduct, kaya wag na kayong magtaka kung sila po mga kaistorya ay sampahan ng ethics complaint. Oo, kasi nilalabag talaga nila Code of Conduct They shall at all times uphold the Constitution. Nasa Constitution daw natin yung territorial sea ng mga islands natin sa Pag-asa Islands, sa Kalayaan Group of Islands. And put loyalty to country. Nilalabag nila yun. Nasaan ang katapatan nila? Nasa China ba o nasa Pilipinas? Ina-uphold ba nila ang Constitution o nilalabag nila? Itinatakwil nila? Diba? Above loyalty to persons or party. Yan yung sinasabi. Tapos meron pang gaya si Senator Robin Padilla, kahit sunugin mo kami, ako mananatili ako na mangangamoy Duterte ako. Mananatili kami na Duterte Black. Yun ang sabi mga kaistorya. May tinatawag din, letter D, sa Section 4 ng Code of Conduct. Republic Act 6713, political neutrality. Public officials and employees shall provide service to everyone without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Nilalabag nila mga kaistorya. Nakakalungkot lang Nakakalungkot. Ang linaw po nito. Diba? Ang linaw nito, dapat ito nalalaman talaga ng ating mga kababayan. Dapat malaman ng ating mga kababayan na mali ang ginagawa at sinasabi nila. Hindi tama.
Paki-share po at paki-like para naman malaman ng atin pong mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout po sa mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga kaistorya. Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat din higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.